Hey loves, Ohio! Na-miss ko kayo! For today's vlog, i-share ko sa inyo yung mga nakaraang gala natin for this week. Ayan, as you can see, nag-aayos tayo. Galing pa ako sa work ko today. Alam nyo ba loves, hindi talaga pwedeng hindi magre-retouch dahil sobrang init po talaga ngayon dito sa Japan, especially August na. August talaga binubuksan ng Japan ng pinakamatindi yung oven nila dito. Grabe. Kaya naghabat na lang, then ayan, inilaban na. Alam nyo ba loves, matagal na tong lakad na to ha. Siguro before 2 weeks, alam ko na mangyayari to dahil nga minsan medyo makakalimutin na tayo. Ayan, nakaschedule siya sa calendar ko. At hindi pa nga nasiyan si auntie sa buhok niya, kaya ayan, for the cut tayo. For today's vlog, loves, pupunta tayo sa Hanabi dito sa Saitama. Ang Hanabi po ay fireworks. Nakakatuwa lang kasi ito yung sign na summertime na dito sa Japan kasi hindi nila to ginagawa, especially kapag winter. Summer lang talaga siya. Ang isa pang nakakatuwa dito, alam nyo yon, hindi lang tayong mga Pinoy, ang mga talagang pumupunta, pati mga Nihonjin, ibang mga lahi, pumupunta rin talaga sila. Ginagawa to kapag July or August, huge part of Japanese summer culture. At dahil nga maraming nag-aantay sa festival na to, talagang kapag ginaganap to, nakaschedule, then ina-announce talaga nila. Kagaya last week sa Odaiba, then ito ngayon yung huling maghahanap kasabay namin yung Minato Mirai, meron din siya Shinjuku, at dito yung Saitama. Ang bongga rin sa part na yon kasi makakapamili ka kung saan mo gustong pumunta, especially kapag busy ka. For example, napuntahan mo na yung Saitama, pwede ka sa Odaiba, pwede ka sa Minato Mirai, sa Yokohama. 7 p.m. to 8:30 p.m. ang Hanabi Festival. Nakakatuwa kasi may mga kanya-kanya talagang baon sila, pinaghandaan, yung iba nakayukhata pa. Naaalala ko na naman loves yung sa Pinas kasi nanonood din po ako doon sa may riverbank sa may Marikina. Napakabongga lang kasi talaga namang kitang-kita ko kahit alam nyo yon 2 to 3 stations yata yung layo ko sa pinaka-location kung saan ginanap yung fireworks, and yet talagang masabi kong na-enjoy ko at napakaganda niya. Hindi naman siguro makakaila sa reaksyon ni ate nyo girl, talaga namang kinikilig-kilig pa. At yan na nga yung pagtapos ng fireworks, ang dami talagang tao. Let's G for the part 2. As you can see, nauna tong events na to kaysa sa fireworks, pero mas mahaba to kaya hinuli na lang natin siya. Pupunta tayo ngayon sa may Yamato, sa Kanagawa, sa kapitbahay ng tiyahin ko para makimatsuri. Grabe, hindi ko talaga kayang walang UV protector sa arms ko kasi sobrang masusunog ka talaga sa sobrang init dito sa Japan. At nandito na nga tayo sa magulong mundo ng Shinjuku kung saan magnonorikay tayo papunta sa Yamato. Literal na magulong mundo sa dami ng linya na pwede mong sakyan dito kapag ka talaga hindi ka nag-Gmap, talaga namang maliligaw ka. Ang fresh naman ni ate nyo girl, sinamantala ko nga yung oras habang nag-aantay ako ng densya or ng train dahil sobrang init talaga kahit saan ka magpunta rito. Love, share ko lang, alam nyo ba dito sa Japan, may mga oras yung train, like nakaschedule sila, yung iba yung interval 5 to 10 minutes, eto parang 10 minutes yung interval nito kaysa sa nauna, yung iba naman every 2 minutes may dumadating, kaya malaking bagay na mag-Gmap tayo para aware tayo kung anong oras dapat tayo makakasakay. Para din maiwasan natin ng pagka-late dahil sa mga Hapon po, hindi nila gusto, talagang hate na hate nila yan. As you can see, grabe naman ang paghahanda ng tiyahin nating hindi nagpapakabog. Alam nyo ba, kapag pumupunta ako rito, talagang mga Pinoy food yung inihahain sa akin. Oh, sino ka dyan? Iba na alawi daw yan mga be. At last, andito na tayo sa Matsuri. Actually, pangalawang Matsuri ko na to. Pero hanggang ngayon, alam nyo yun, talagang na-amaze pa rin ako kung gaano ka-genki yung mga Hapon, kung gaano sila ka-excited. Alam naman nating taon-taon nangyayari to, pero sa kanila, para bang laging first time yung mga naps. Grabe yung paghahanda nila, yung pagsusuot nila ng mga traditional clothes nila, kagaya ng yukata, kahit mainit talaga namang inilalaban nila. Ito yung pinaka-fiesta nila loves, kaya lang ang pagkakaiba sa atin, di ba sa Pinas, magi-invite tayo, tapos kakain tayo sa bahay-bahay nila ng libre. Dito loves, may mga paninda. Sa Pinas din naman, di ba, may mga paninda, may mga mabibili tayo. Dito loves, hindi uso yung pupunta ka sa bahay ni ganito para makikain. Talagang bibili ka at yan yung unang-una naming
binili. Napakasarap talaga niya. Minsan kapag kapwa Pilipina yung pupuntahan or Pilipino, yon minsan nagluluto sila as part of our tradition, 'di ba? Kasi tayo yung nagpapakain. Pero kapag mga Hapon, wala pong ganon. Napakaraming tao and we're done. Thank you for watching, loves. Keep safe. God bless. Love you. Bye-bye. Enjoy, loves!